what's up? Welcome back din sa ating child, it's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no, itong masamang nangyari po dyan po sa Albay, no, sa kasagsagan po ng halalan mga kababayan dahil isa pong senior citizen, no, ang namatay matapos po nitong bumoto mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. O kawawa naman, no, siguro dahil sa init to, no, sa init ng panahon. Actually mainit talaga, no, yung panahon kanina. Dagdagan pa natin mga kababayan, no, ng mahabang pila, di ba, dahil nga nagka-problema yung mga machine, no, sa mga presinto, no. So yun ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so alamin natin itong balita na to mga kababayan. O kawawa naman tong si tatay, no, mula dyan sa Uwas Albay. 65 years old na po ito mga kababayan. Kawawa naman. Okay, so alamin natin ano nga ba yung nangyari dito sa lalaking ito sa matanda mga kababayan. Alright, let's go. Magandang hapon, Brian. Ano ba ang naging sanhi ng pagkamatay nitong lalaki? At ano ba ang nangyari noong siya ay bumoboto kanina? Yes, Jun, magandang hapon. Ayon sa medical records na ipinakita sa atin doon sa ospital na pinagdalahan nitong lalaki, idineklara itong dead on arrival dahil nga sa stroke. Nako, stroke nga mga kababayan, no? Dead on arrival pa mga kababayan, no? So medyo kawawa naman talaga dahil bumoto lang siya, no? At dahil nga sa init ng panahon, no, na nararanasan natin kanina, no, sa panahon ng sa oras ng ating pagboto, kahit umaga pa lang sobrang init na talaga kanina, no. Tapos dagdagan mo pa yung kasagsagan ng mga tao, di ba? Maraming pumipila, no. Kawawa naman. Dapat talaga may siguro, no, may mga pag sa mga ganitong may mga special na karamdaman, may mga na-stroke na or anything, no, na may special conditions, dapat nasa baba na lang siguro to. At kung maaari, no, well ventilated yung location, or kung po pwede nga may aircon, di ba, mas maganda para for safety rin nila, di ba? At saka o kaya meron din namang meron din namang mga kagaya niyan. Meron nga tayo nakitang post, no, yung mga mayayaman doon na sa kanila bumoto. Di ba? Bumoto sila saan? Mga babayan, doon sa clubhouse na lang nila, hindi na pumunta doon sa mga school. Dapat may mga ganun din, no, sa mga mahihirap natin mga kababayan. Especially kagaya nito na may stroke na pala to. Oh, tapos bumoto pa, pumunta pa sa eskwelahan, pumila pa. 'Di ba dapat pagka ganito pinapauna na tong mga to? No, hindi na pinapaakyat, sa baba na lang siguro dapat. Yung mga may medical conditions mga kababayan, dapat mas pina-priority to. No, at tsaka binibigyan ito, no, ng special treatment talaga. Binawian ng buhay ang isang 65 years old na senior citizen na si Nestor Rensales, no? Ilang minuto lamang matapos nitong bumoto sa barangay Talungog, Uwas Albay. Ayon sa asawa ng lalaki na tumanggilang humarap pa sa kamera, gustong-gusto ng kanyang asawang bumoto. Kaya alas 5 pa lang ng umaga ay pumila na ito sa kanyang voting precinct sa Uwas Central School, Barangay Ilaur Sur, Uwas Albay. Grabe. Dagdag pa nito, nang matapos ng bumoto ang kanyang asawa, ay hindi na ito nagawang makatayo pa at dito na ito hinimatay. June. Wow, grabe, on the spot, no? Nakaboto pa siya. Mga kababayan, tapos yun na nga yung nangyari, hindi na nakatayo. Kawawa naman. Nagawa pang dalhin ng mga otoridad ang lalaki sa pinakamalapit na ospital, subalit idineklara na itong dead on arrival. Napag-alaman din sa pagsusuri ng mga doktor na stroke ang ikinamatay ng naturang lalaki. Ayon pa sa mga kapamilya, June, ito na ang pangatlong beses na na-stroke itong lalaki. Nako, yan, kagaya niyan, pangatlong beses na. Di ba? Medyo critical na yung mga ganyan. Pangatlong beses na yan eh. Dapat minomonitor na yan, no, pagkadating sa mga ganyang halalan. Well, sana sa mga susunod, no, na eleksyon na magawan to ng paraan yung mga ganitong klaseng insidente. EP pa siya ng Bureau of Medical Team natin na naka-standby sa
Central School, mga 6:05 a.m. Maaga pa, 6:05 mga kababayan. Ha? Considering na 5 years na siyang suffering from stroke, siguro yung init ng panahon ang nag-trigger. Yun na nga yung sinasabi natin, yung init ng panahon na nag-trigger. At the same time, 5 years na siyang may medical conditions. Diba? So kung nakikita natin na ganyan, na na-stroke na yan, dapat, isang palapag lang din naman pala to yung eskwelahan. Dapat, doon na lang sila banda sa bungad, no? Yung may mga ganitong medical conditions. At the same time, ano yung presinto ninyo? Sige, iano na lang namin doon sa precinct ninyo. May mag-a-assist na lang from COMELEC or any watcher. May PPCRB naman ng mga volunteers Diba? Pwedeng sila yung mag-assist doon sa mga ganyang may medical conditions. May mga police din naman dyan. Diba? May BFP rin naman na naka-duty dyan. Or anything na from na nagmo-monitor dyan. Mga volunteers. Diba? From COMELEC. Mga tao ng COMELEC. Diba? Dapat inaasikaso nila yung mga yan. Samantala, June, tuloy-tuloy pa din ang sinasagawang botohan sa ilang mga paaralan dito sa probinsya ng Albay. Dagsa pa din ang mga botante na hindi lang sumabay pa kaninang umaga dahil sa tindi nga ng init. Nakapagtala din ng ilang aberya sa mga voting precinct dito sa Albay dahilan para humaba ang pila at madelay ang pagboto ng ilan nating mga kababayan dito. Isa pa yun, no? Yung mahabang pila, mga babayan, dahil nga nagka-problema yung mga voting machines. Diba? So, dapat consider natin yan. Karamihan, June, sa naging problema ay nire-reject ng automated counting machine ang mga balota na nilalagay dito. Yan nga yung problema yung mga nare-reject, mga babayan. Kasi minsan, no? Kasi may instruction naman. Hindi lang nasusunod ng ibang mga kababayan natin na baka napapasobra sila doon sa pag-shade sa mga bilog. No? Hindi po talaga mariread yan basta-basta. Pagka napapasobra yung inyong pag-shade at hindi naman kayo pwedeng bigyan ng panibagong yung papel na i-shade natin. 'Di ba? Dapat nagiging maingat. At the same time, dapat inaanuhan din, no? Ino-orient pa rin, no? Pagpapasok doon. No, bago ibigay yung papel. Wag po kayong sobra sa pag-shade. Naririnig naman palagi ng mga tao yan kung nakapila yan. Diba? So, alam na nila yung gagawin nila. Kahit pa hindi mo bigyan ng instruction lahat ng mga nandun. Pero at the same time, naririnig nila palagi, magiging aware sila. Ilan din tayo na nakita kanina, nireject ang balota dahil sa maling pag-shade. Yun na nga, yung sinasabi natin, di ba? Kaugnay nito, June, ayon sa COMELEC, target nitong maiproklama na bukas ng umaga hanggang hating gabi ang mga nanalong kandidato dito sa probinsya. Good news yan. Makaka-transmit po ang ating mga electoral board na between yung pinaka-maliit na presinto, mga 8 p.m., makaka-transmit na siya. So, by this day, lahat po makaka-transmit na ang buong mga presinto. So, hopefully by tomorrow, makaka-proclaim na ang mga munisipyo at syudad. Ako po, hopefully, by tomorrow evening, kung matapos na po ang mga munisipyo, ako naman po ay makapaproklama na sa probinsya. Sa ngayon nga ay andito tayo ngayon sa isang mall dito sa Legazpi City, Albay at nakikita nga natin dito sa isinasagawang mall voting dito sa lalawigan ng Albay ay may mangilan-ngilan na lamang na pumupunta rito para bumoto ngayong hapon. Yun naman pala meron pala sa mall Diba? Dapat yung mga may medical conditions doon na lang sa mall. Diba? Mas malamig Diba? At saka mas komportable sila ron. Diba? Hindi kagaya ng pagpupunta ka pa sa school, pipila ka pa, tas may medical conditions. Dapat in-advise nila na, yung mga may medical conditions, dito na lang kayo sa mall bumoto. I-coordinate na lang yan doon sa mga presinto ninyo. Diba? Para walang ganyang insidente nangyayari. Kawawa naman, bumoto lang. Nakababayan. Pero buhay niya yung kapalit, no? Kaya kayo, yung mga tumatakbong mga kandidato dyan, isipin din ninyo yung hirap ng taong bayan, hindi lang dun sa sa pang-araw-araw na buhay, pati yung pagboto. Sakripisyo pa rin yan sa mga kababayan natin.
Sakripisyo yan sa mamamayang Pilipino. Yung pagboto pa lang, napakahirap na. Kailangan mo ng pumila. Diba? Yung init, titiisin. Diba? Titiisin mo yung pagpila mo. Kung may pasok pa yung mga yan, yun ang problema. No? Kaya sana panawagan natin doon sa mga kandidato. No? Sulitin naman natin. No? Yung mga, sulitin nyo naman yung boto ng sambayan ng Pilipino sa inyo. No? Pagsilbihan ng maayos ang ating mga kababayan. Alright? So, yan. Anong masasabi niya sa ating video ngayon? Please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace and health.